Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Minsan pa ang salita ng Panginoon ay ating mababasa sa pamamagitan ng Magandang Balita Catholic Edition. Ano po? Yan. Yan o. Catholic Edition. Galing po sa Simbahang Katoliko. Ito naman pong Biblia ng hawak ko ito. Galing naman po sa preso. Yung mga preso, binibigyan po nila ng mga ganito. Yung maninipis na Biblia ng Bagong Tipan. Ano po? Tayo po ngayon ay maghaharal ng salita ng Panginoon na nakasulat po dito. Na ating pong tatalakayin. Ano po? Ngayon, ang titignan natin yung nakasulat sa gawa. Tingnan po natin ano. Ganito po ang ating mababasa. Binubuklat ko po. Ayan. Meron po sinulat dito na ating babasahin po. Dito po sa Libro ng Gawa, chapter 1, verse 1. Ang nakalagay po rito ay, simulan na natin sa 1. Mahal kong Teopilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat sa pasimula. 2. Hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. 3. Sa loob ng 40 araw pagkatapos na kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila. At sa pamamagitan ng maraming katibayan, ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. 4. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Ayan. 40 days pagkatapos niyang mabuhay na maguli, siya po ay nagturo sa kanyang mga apostol na inirang ayon sa Biblia. Ano po? Bago siya umakyat ng langit. Ibig sabihin po, yung kanyang misyon ay kanyang ibinilin sa kanyang mga apostol na inirang. Yung nabasa ko. Anong nakalagay doon? Basahin nga natin muli, no? Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. So, nagturo. 40 days, 40 días. Pagkatapos niyang magturo sa mga apostol niya na inirang,
dito naman ang nakalagay na sinabi sa mga apostol, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Bakit kaya? 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Yun pala. Kaya sinabi ni Jesus na manatili muna sila sa Jerusalem kasi nga tatanggap sila ng Espiritu Santo. Nakalagay sa 8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. So, itong mga inirang ng Panginoong Yesus, mga apostol, bababa ang Espiritu sa kanila. Kasi hindi po sila makakapagturo kung hindi sila puspos ng Espiritu. Kailangan mapuspos sila. Kaya sabi niya, maghintay kayo. Sa 9, pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit. Abang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya sa ulap. Maliwanag po itong mga apostol, bago iwan ni Jesus, kasi akyat na po siya sa langit nabuhay na siyang maguli, binilinan niya muna ang kanyang mga hirap, ang mga apostol. Pero ganun pa man, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po ang magpatutuo sa kalagitnaan namin. Buksan mo ang puso ng bawat isa, yung mga manunod ng video ito. Kung mayroon mang kabigatan, iyong pagalingin. Kung mayroon ay paghahanin, kung mayroon mga sakit, iyong pagalingin. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. So, maliwanag po, itong mga nakalagay kasi dito, nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang inirang. Ang mga apostol po sa Biblia, sila po yung inirang. Sa madalit salita, pinili. Hindi silang pumili kay Jesus. Si Jesus ang pumili sa kanila. Ang isa sa mga pinili ng ating Panginoong Yesus ay si Judas na nagtaksil. Kaya siya po ay nagpakamatay. Yan. At pinalitan naman ni Tomas. Tomas ba yun? Yung isang apostol, na Matias. Sandali nga tignan na nga natin, para ang nakalagay dito, ito, para wala nang hula-hula. Sa Gawa 1:23, kaya minungkay nila ang dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Justo. Pagkatapos sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino po ang dalawang ito ang pinili upang maglingkod bilang apostol kapalit ni Judas. Yun, yung Judas, na tumalikod sa kanyang tungkulin nang siya pumunta sa lugar na nararapat sa kanya.
Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili, kaya siya ay dinagdag sa 12 apostol. O, tama po, Matias. Pero maganda na rin yan nabasa natin. Ano? So, naging 12 naman uli dahil nga si Judas Iscariote nagpakamatay. Sumabog ang bituka. So, yung aral ng mga apostol na nakasulat sa Biblia, yun po ang paniniwalahan natin. Yun ang paniniwalahan natin. Kasi sila po kasi yung binilinan ng ating Panginoong Yesus bago siya umakyat sa langit. Di naman po siguro malabo ang nakasulat, binasa natin. Yung iba, yung mismong mga sulat ng mga apostol, kinukontra nila. Yung iba ng ibang sektor ng reliyon, yung mga apostol, yung kanilang mga sinabi, mga sinulat, nilalabanan nila. Halimbawa, itong si tandaan natin, dito sa 1:20. Basahin natin. 1:20-24, no? Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Saan kabilang? 12. Ibig sabihin, 12 apostol. Kabilang si Tomas. Kaya sinabi sa kanya sa verse 25, ng ibang mga alagad, nakita namin ng Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hangga't hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hangga't hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Kita niyo po. Sinabi ng mga apostol, pero hindi naniwala si Tomas ng katwiran. Kailangan makita niya muna yung butas ng palad ni Jesus at saka yung tagiliran. 26. Makalipas ang isang linggo. 1 week. Makalipas ang isang linggo. Muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga halagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. At sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. O, kita niyo po. Nakasara yung pinto. Nabuhay na pong maguli dito ang ating Panginoong Yesus mula sa patay. Kaya kahit sarado yung pinto, nakakapasok po siya. Kasi po yung katawan ni Jesus ay katawang malwalhati na po. Ano? O kung tawagin yan, katawang panlangit. Kaya tumatagos po. Walang makakaharang. No? Ilagay mo ang iyong, dito sa 27, at sinabi niya kay Tomas, yun, ang timano, inanap niya si Tomas. Pansinin niyo dito, ano? Nang sabihin ng mga kapwa niya apostol na nakita nila si Jesus, sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala. Pero doon sa lugar na yon, wala naman si Jesus eh. Kaya pag after 1 week, dumating si Jesus, antimano. Kapayapaan na sumainyo. Antimano. Inarap na niya si Tomas. Anong sabi niya?
At sinabi niya kay Tomas, timano kay Tomas na kagad, ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Kung ano yung sinabi ni Tomas, kailan makita ko muna yung butas ng kamay at saka yung tagiliran niya. Pasinin nyo rito ha. Bago dumating yung 1 week, kausap ni Tomas yung mga apostol. Yung pinag-usapan nila, after 1 week, alam ni Jesus. Yan ba? Yan bang si Jesus na yan? Ay tinatawag na tao lang. Bakit yung usapan ni Tomas at saka yung kapwa niya apostol? Alam ni Jesus, samantalang wala naman si Jesus doon. Kasi sabi diyan, after 1 week, muling nagpakita si Jesus sa kanila. At pumasok sa bahay, nasarado yung pinto. Pagkatapos sasabihin mo, ipipilit mo na si Jesus ay tao. Diyan pa lang makikita mo na ang katangian ni Jesus. Alam niya yung nangyayari. Alam niya yung nangyayari. Kaya antimano, kinumpronta na niya si Tomas. Napakaliwanag po. Kaya kayong mga nagsasabing si Jesus tao lang at hindi Diyos. Mag-isip naman kayo mga kaibigan. Huwag naman kayong maging ang problema, nagigipagdebate pa kayo, ipinipilit pa ninyo. Kaya sabi ko po, yung nakasulat ang paniwalahan mo. Huwag yung mga tagaturo nyo. Kung ano man ang tawag nyo dyan, kung ministro man, pastor, kung ano. Naintindihan nyo po ba? Tuloy natin. Sa 27, at sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito, sabihin sa kamay. At tignan mo ang aking mga kamay, ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang magalinlangan pa. Sa halip, maniwala ka. Ang sabi lang ni Jesus, huwag kang magalinlangan. Ulitin nga natin. Huwag ka nang magalinlangan pa. Itong mga tumutuligsa na tao daw si Jesus, hindi raw sumasampalataya si Tomas. Wala naman nakalagay dyan. Hindi rin sinabi ni Jesus, oy Tomas, na walang pananampalataya. Ang nakalagay, huwag ka nang magalinlangan. Ibig lang sabihin, double-minded. Napakaliwanag po, Sa halip, maniwala ka. Kaya yung sinabi ng mga apostol, dapat maniwala ka, Tomas. Kapwa niya apostol, pinagdudahan niya. Kaya nga tawag sa kanya, Tomas na maduda. Hindi Tomas walang pananampalataya, maduda. Kayong mga accuser ni Tomas, meron pang isang nagmamagaling dyan. Yun daw sinabi ni Tomas, mali yan! Ang yabang pa Kadibati niya po yung huwag kang kakain ng baboy. Mali yan. Pati ba yung salita ni Tomas, mali daw. Ito yung salita ni Tomas na minamali nila. 28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Mali daw si Tomas.
Pati yung salita ni Tomas, minamali nila. Kawawang Tomas sa kanila. Matagal nang patay, hindi na makasagot. Ayan. Isipin nyo, apostol, nilalabanan mo. Oh. Nilalabanan nila ang apostol na si Tomas. Bagamat siya'y tinaguri ang maduda, hindi naman sinabing si Tomas walang pananampalataya kay Jesus. Apostol ba yan kung walang pananampalataya? Si Jesus nga pumili sa kanila eh. Pinili silang 12. Hindi silang pumili kay Jesus. Si Jesus ang pumili sa kanila. Kaya yung isang ipinalit nila na si Matyas, ang naglagay din si Jesus bilang kapalit ni Judas. Hindi nagmamarunong ang mga apostol. Sinangguni nila sa Panginoong Yesus. Kung sino sa dalawa ang pipilihin na kapalit ni Judas. Si Matyas at saka si, ano ba yung isa? Nakalimutan ko na, tingnan nga natin. Ano po? Nag-ano lang tayo. Jose pala. Matyas at Jose. So, ang pinili ng Panginoon si Matyas. Okay. Balik tayo kay Tomas. Hindi naman sinabi ni Jesus kay Tomas, wala kang pananampalataya, Tomas, sa akin. Wala. Kaya kinomprontan niya. Huwag ka nang mag-alinlangan. Ibig sabihin, yung sinabi ng kapwa mo apostol, maniwala ka, Tomas. Apostol yun. Oh. So, yun ang nasagot ni Tomas na minamali naman ng mga nagmamarunong na mga alagad ni Satanas. Mga antikristo. Kulto. Sabi ba nila, nagkamali daw si Tomas. Walang mali kay Tomas. Walang sinabi si Panginoong Yesus na, Tomas, nagkamali ka. Wala. So, nang nakalagay sa susunod, 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako. O kita mo. Naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako. Alinlangan kasi yung kay Tomas. Kaya nga, ang tawag sa kanya, maduda. The doubter Tomas. So, sabi ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Kaya ganun ang salita ng Panginoong Yesus. Kasi nga si Tomas, ang kanyang kondisyon ng sabihin ng kanyang mga kapwa-apostol, kailangan makita ko muna yung butas dito sa palad at saka yung sa tagiliran. Kaya sinabi ni Jesus, mapalad yung hindi nakakita sa akin pero naniniwala. Tomas! Kaya biyaya ng Panginoon Diyos sa ating panahon, ang Panginoon ay nasa langit na, umakyat na siya kasi po nanggaling siya sa langit. Kaya bumalik na rin uli siya sa langit upang ano po, patuloy siya nagliligtas, namamagitan. Oh, tao ba yan? Meron bang tao sa langit? Wala. Itong mga antikristo, kung may pilit yung gusto nila may pilit Pinipilit nilang tao si Jesus. Alangan tao sa langit
O, ubra ba yung tao sa langit na may laman at dugo? Ito nakalagay, sa basahin natin, no? Dito po sa Hebreo 7, sa 25. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Nasa langit na po dito si Jesus na mamagitan at nagliligtas pa rin siya. Ano po? 26. Sa mga tuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Si banal, walang kasalanan, ni kapintasan man, iniiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Yun. So, yung mananampalataya kay Jesus, si Jesus po ang pinakapunong pari nila. Ako, bilang mananampalataya kay Jesus, kilala ko po si Jesus na pinakapunong pari. The high priest. O sino man yung nagsasabing si Santo Papa, wala yan. Ang aking pinakamataas na punong pari, si Jesus. Hebreo 3:1. Mga inirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Anong nakalagay? Mga inirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos. Biyaya ng Diyos, isa po ako sa nahirang. Ano po? At tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ganito po nakalagay sa kay Apostol Pablo. Tingnan natin ano po. Ikalawang Tesalonica 2:14. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita o sa salita ng Diyos na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalwalatian ng ating Panginoong Yesukristo. Yun. Tinawag. Paano daw po pagkatawag? Ayun ano. Paano po tumatawag ang Diyos? Sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol ni Jesus. Kaya pag sila po ang nangaral, maniwala kayo kaibigan. Huwag niyo na po silang labanan. Kasi pag nilabanan mo ang mga haral ng mga apostol, ayon sa Biblia, lumalaban ka po sa Diyos. Ang Diyos ang kinakalaban mo. Kaya ako po sinasabi kong madalas yan. Kasi nangangaral po ako sa public places. Maraming nagagalit sa akin. Ganun po talaga matalim akong mangaral. Kung ano yung nakasulat, binabasa ko, wala po akong... Kaya sabi ko, kung magalit kayo sa akin, sana huwag kayong magalit ka ako. Kasi pag magalit kayo sa akin, magagalit kayo sa Diyos. Kasi yung pinangangaral ko tungkol sa Diyos.
salita ng Diyos. Pagkatapos, saka kayo magagalit sa akin. Huwag mo na dahanan yung reliyon ninyo, yung paniwala ninyo. Talagang meron pa rin pong masagasahan pagdating sa pananampalataya sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya yung salita ng Diyos, sa 1:17, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Oh. Kaya sabi ko po sa inyo, magpasalamat pa nga kayo kung ang nangangaral ay totoo. Hindi pinipilipit ang nakatala sa Biblia. Tandaan nyo po yan. Mag-ingat kayo, kaibigan. Kung ano po ang inaaral ng mga apostol sa Biblia ng ating Panginoong Yesus, paniwalahan nyo. Rather na labanan nyo pa sila. Marami pong reliyon dyan. Nilalabanan sila. Sa ibang pagkakataon, magpapaksa tayo ng iba't ibang ganyan. Ano? So, hanggang dito na lamang po muna. Ano? Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin. Na dapat po namin paniwalaan ang iyong mga apostol na inirang, tinawag, at binilinan. Sila po ang iyong pinagkatiwalahan upang magpahayag ng iyong salita, gaya ng sabi ng Panginoong Yesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem hanggang tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. So, nung tanggapin po nila, doon na po nagsimula ang kanilang ministry. Salamat po, Panginoon Diyos. Buksan mo ang puso ng mga taong nanonood dito, nakikinig. Kung sila man po, Panginoon, ay merong iba't ibang problema sa buhay, may kabigatan, pagahanin mo po. At kung may sakit naman po, pagalingin mo po sila. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God is good all the time. All the time, God is good. Ito po ang inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. Kaibigan, like, share and share. Kayo po mga na-share, mag-share din po kayo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Ito po. God bless us all po. Bye-bye. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan ayon sa Magandang Balita, Biblia, Catholic Edition. Amen and amen. Praise God.